Ang bruhang magnanay ay talagang hindi titigil at ngayong umalis nga itong si Betsy, naghahanap pa rin siya ng solusyon kung paano nga ba makaalis sa kanyang sitwasyon. Hindi siya pwedeng mawigo sa kanyang mga pinapangarap at pinaplano. At nang malaman nga ni Betsy na wala na ang kanyang ex-boyfriend na si Jenna at itong si Gerald, pagkakataon na niya, kaya naman inutusan niya ang kanyang ina na magdrama, kunwari malubha ang kanyang sakit. Pinapalabas ng matanda na ang kanyang anak ay hindi makatulog, hindi makakain buhat ng umuwi ng bahay. Ngunit ang totoo ay drama lang talaga. Gusto lang nilang simpatya, gusto lamang nila makuhang muli ang atensyon nga nitong si Robert dahil nga sa gusto ni Betsy na makabalik muli sa bahay ni Robert. Ngayong wala na ang kanyang anak na si Jenna, magagawa na niya ang lahat ng kanyang gugustuhin. Magdadrama man siya, alam niya na mauuto niya at malalagay niya sa kanyang mga kamay ang isa ding uto-uto na itong si Robert. Palibhasa ay nahulog na nga siya kay Betsy. Apiktadong nga siya nang biglang mawala itong si Betsy. Nagkaramdam siya ng pangungulila. Tela ba, bumalik sa pagka-teenager itong si Robert. Makalipas ang mga ilang araw, magtataka na nga si Jenna. Dahil imo-monitor niya ang kanyang daddy, malaman niya sa mga manager niya sa Pilipinas na hindi ito pumunta ng opisina. Saan ba nagpunta itong si Robert? Ano ang kanyang pinagkakaabalahan? Nagduda na siya. May kutob siya na maaaring bumalik ito kay Betsy. Kaya naman muling pinamanmanan niya ito sa kaibigan nga nitong si Gerald. At dahil nga sa kapitbahay lang sila, ay nakita niya mismo na ang kotse nga ni Robert ay tumatambay sa tapat ng bahay ng Escabeche. Kaya alam na niya kung ano ang nangyari. Alam na niya na pabalik-balik na naman itong si Robert. Malamang ay nagdadrama na naman ang mag-ina para lamang mautong muli ang ama nga nitong si Jenna.